matatagpuan sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Sama-sama po natin basahin. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at may hiwagang bagay na hindi mo pa alam. So, very timing po itong verse na ito sa mga nangyayari sa atin ngayon. I believe that this is the kind of prayer we need right now. The doctors, frontliners, medical team, and even the politicians are doing the best they could to stop the spreading of the virus. But as of this time po, wala pa rin pong sagot. But God has the answer. Kailangan lang natin mag-reach out sa Kanya. I believe God is already hearing our prayers and ready to answer our prayers. Call on the Lord today before it's too late. Only God has the answer. Maraming salamat po and God bless us. Palang araw po sa ating lahat. Ang ating verse of the day po ay matatagpuan sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 18. Samahan niyo po akong basahin ito. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Naniniwala po ako na prayer is the best armor against all problems and enemies. Lalo na po sa pandemic na nararanasan natin ngayon. Lalo tayong kumapit sa Diyos at maging handa sa mga bagay na pwedeng mangyari. Patuloy po nating suportahan ang mga gawain para sa ating Panginoon at patuloy na ipanalangin ang lahat ng ginagamit niya para sa kaharian niya. Keep safe and healthy po, mga kaibigan at kapatid. Stay connected to God. God bless po. Palang araw po sa ating mga kapatid. Ang ating pong daily verse ngayon ay mababasa po sa Mateo chapter 6 verse 6. Ganito po ang sinasabi: ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa English naman po, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father, who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Bakit po sinabi ni Kristo yun? Mababasa po natin sa Matthew chapter 6 verse 5. Dahil ayaw ng Diyos magpakunwari kapag nananalangin. Kaya sinabi ni Kristo, kapag mananalangin tayo, pumunta tayo sa secret place. Doon tayo manalangin ng walang nakakakita sa atin. Ang resulta, kapag sinunod natin to, gagantimpalaan tayo ng ating Diyos sa ating mga panalangin o sasagutin niya ang ating mga panalangin. Kaya huwag tayong magpakunwari sa mga panalangin natin. Yun lamang po, mag-ingat po tayong lahat at God bless po sa atin. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating verse of the day ay matatagpuan sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Ito po ang nasasabi: huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos
na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo pagpalain sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tunay nga isang napakagandang paalala mula sa ating Panginoon na huwag tayong mabalisa sa kung anumang bagay ang pinagdaraanan natin sa ating buhay. Dahil ang Panginoon ay mabuti, mapagpala at higit sa lahat ay alam niya ang plano sa ating mga buhay. Tayo'y manalangin at pasalamatan siya sa lahat ng biyaya na kanyang pinagkakalob sa atin. At huwag tayong mabalisa dahil palagi natin kasama ang Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. It's me, Nicole. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating daily verse, which is makikita po natin sa Psalms 28 verse 7. The Lord is my strength and shield. I trust Him with all my heart. He helps me and fills my heart with joy. I burst out in songs of thanksgiving. Sa Filipino translation naman po, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakagalak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awitin ay pinasasalamatan ko siya. Mga awit, 28, versikulo 7. Which remind us, whatever we are going through right now, lalong-lalo na ngayon na pandemic, si Lord pa rin ang source ng ating kasiyahan at kalakasan. Sa lahat ng sakuna at sitwasyon, siya pa rin ang magpaprotekta sa atin. Yun lamang po, God bless po sa ating lahat at mag-iingat po tayong lahat. Ang Bible verse po natin ngayon ay Matthew 21 verse 22. You can pray for anything and if you have faith, you will receive it. Sa Tagalog naman po, makakamit nyo ang lahat ng inyong hingin sa panalangin kung kayo ay may pananampalataya. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya at relasyon natin sa Diyos. Nang sa gayon, lahat ng hingin natin sa Kanya, ayon sa Kanyang kalooban, ay Siya niyang ipagkakaloob sa atin. Yan lamang po, matuloy po tayo sa paniniwala at pagtitiwala sa Diyos, lalo ngayong pandemic. Maraming salamat po. Ingat. God bless.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, at purihin ang ating Diyos sa umagang ito dahil tayo po ay muling magkakasama-sama para sa gawaing pagsamba. At nais ko pong basahin sa inyo ang nakasulat sa Aklat ng Mga Awit. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ni Yahweh ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. Sa daan ng Panginoon, doon sila lumalakad. Binigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Kung ang buong kautusan ay maingat kong susundin, karangalan ng sarili, kung gayon ang aking gawin. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw ang Diyos na lumikha sa amin at nagbigay ng buhay. Kaya sa umagang ito, nais ka naming sambahin at purihin sa iyong banal na pangalan. Samahan mo po ang aming gawain mula sa simula hanggang sa katapusan. Alam namin, Panginoon, na ang kasama namin palagi ay ang banal na Espiritu na siyang nag-iingat sa amin at gumagabay. Kaya salamat po, Panginoon, dahil ang iyong mga salita ay patuloy naming sinusunod, patuloy naming binubulay araw at gabi upang ang lahat ng ito ay aming masunod. Salamat sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good morning, everyone. John 3:21 says, "But those who do what's right come to the light so that others can see that they are doing what God wants." Let us sing, "Shine, Jesus, Shine." Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you will bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Let His Spirit blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, we pray that you may welcome us in your presence, O God. Lord, I come to your awesome presence from the shadows into
John 3:30 says, He must become greater and greater, and I must become less and less. Church, let us challenge ourselves. Let's give everything to Jesus, everything in our lives, so that He must become greater and greater, and we must become less and less. Let us come into a prayer. Yes, Lord God, may we give everything to You, so that we may become less and less, and You may become greater and greater in our lives. You came to the world You created, trading Your crown for a cross. You willingly died, Your innocent life paid a cost. Counting Your status as nothing, the King of all kings came to serve. Washing my feet, covering me with Your love. If more of You means less of me, take everything. Yes, all of You is all I need. Take everything. May You become a treasure in my life, oh God, so that we can keep live without You. You are my life and my treasure, the one that I can't live without. Here at Your feet, my desires and dreams I lay down. Here at Your feet, my desires and dreams I lay down. If more of You means less of me, take everything. Yes, all of You is all I need. Take everything. If more of You means less of me, take everything. Yes, all of You is all I need. Take everything. Oh Lord, change me like only You can. Giving my heart to Your hands. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who You are, so show us the way to Your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord, change me like only You can. Giving my heart in Your hands. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who You are, so show us the way to Your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus, more like Jesus. I pray, make me more like Jesus, more of You.
Yes, all of you is all I need. Take everything. Yes, Lord God. May we give everything to you, God, so that you may become greater and greater in our lives, and we become less and less, oh God. May our lives be worthy of your love. May you accept us holy, holy, oh God. This we pray in Jesus' name. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Kumusta na po kayo? Sa buwang ito ng September, ang atin pong tema ay ang Developing Spiritual Habits. Atin pong napakinggan nung nakaraang linggo sa topic po na tinalakay ni kapatid na Dustin, na ang unang habit o kay gawi na dapat ma-develop o kay malinang sa mga Kristiyano ay ang pananalangin. At sa umaga pong ito, mga kapatid, ay akin naman pong ihahatid sa inyo ang kung paano po natin ma-develop o kaya malinang ang kagawian ng pagbasa at pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoong Diyos. Nais kong basahin sa aklat ni Josue sa kabanatang 1, talatang 8 hanggang 9 na ganito po ang sinasabi. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mong ihiwalay sa iyong bibig, kundi upang pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkakagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot at ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaparoon. Ayon dito sa talata, mga kapatid, na aking binasa, ang isa sa mga gawain o kaugalian na dapat malinang ng isang Kristiyano ay ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi doon, ito ang magiging dahilan ng ating pagtatagumpay. Kaya, ang bawat Kristiyano, ito po ay dapat ma-develop sa bawat isa. Ano nga ba itong habit, mga kapatid? Yung habit, ayon po sa dictionary, ay ang kanyang meaning ay a settled or regular tendency or practice, especially one that is hard to give up. An acquired behavior pattern regularly followed until it has become almost involuntary. Yun daw pong habit o kaya'y nakagawian natin, nakaugalian natin, ito daw po ay regular nating ginagawa o napapractice hanggang sa kahit hindi natin iniisip, ito po ay nagagawa na natin. Ang marami tayong mga habits, yung iba nga ay hindi po nakakatulong sa atin. At kung gusto po natin maging matagumpay sa ating buhay Kristiyano, kailangan din po na linangin natin yung habit ng pagbabasa. Hindi lamang po pagbabasa, kundi pagme-meditate sa banal na kasulatan. Itong meditation, ayon po sa
sinasabi rin po ng dictionary, ay hindi lamang po ito pagbabasa ng banal na kasulatan, kundi paulit-ulit at pagbibigay focus doon po sa ating binabasa. So, ang kailangan ng bawat Kristiyano, kailangan po na ma-develop, at ito yung mga wisest habits na dapat na ma-develop ng isang tunay na Kristiyano. Ang kahalagan po ng habit, ayon kay Ralph Waldo Emerson, siya po ang nag-coin doon sa kasabihan na if we sow a thought, we reap an action. And if we sow an action, we reap a habit. So, ibig sabihin mga kapatid, kung lagi nating ginagawa, ito, alimbawa, yung atin pong iniisip, magkakaroon tayo ng aksyon. At kapag lagi na rin natin itong ginagawa, nagiging habit na ito. At ang sabi nga ni Ralph Waldo Emerson, yun pong habit na ito ay magiging destiny natin. Madedevelop ang ating karakter at yun ang magdedetermina ng destiny ng isang tao. So, ang sabi ng Biblia, doon sa ating binasa kanina, na upang ma-develop po ang habit na ito, yung mga pagme-meditate sa salita ng ating Panginoon, ang sabi po doon, kailangan na ito ay gawin natin araw at gabi. So una, upang ma-develop, ay kailangan na maglaan tayo ng oras. Maaring sa panahon ngayon, ang daming mga bagay-bagay na ninanakaw po ang ating mga oras. Halimbawa, katulad po ng Facebook, yung social media, o kaya panunood ng YouTube. Ano pa? Pakikinig ng music, halimbawa. O yung mga iba pang mga bagay na hindi natin namamalayan, nauubos na pala yung oras natin. Doon sa pagbabasa at sa pagme-meditate, pagbubulay-bulay sa salita po ng ating Panginoon, dapat na maglalaan din tayo mga kapatid ng oras dito. Halimbawa, bago tayo matulog, o kaya pagkagising natin sa umaga, o kaya pagdating ng tanghaling tapat. At kung araw-araw natin ginagawa yan, hindi natin namamalayan, araw-araw na rin po nating hindi na kompleto po ang ating araw kung hindi na po natin gagawin ang bagay na ito. At akin pong titignan din po natin mga kapatid kung ano ang mga benefits na atin pong makukuha dito kung tayo po ay nagme-meditate sa salita ng ating Panginoon sa araw at gabi. Ang sabi po sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of God. Ang ibig sabihin mga kapatid, kung inaaral po natin ito, minemeditate natin ito, nagkakaroon tayo ng tama na pangunawa doon sa mga salita ng ating Panginoon. At hindi lamang po yan. Ang sabi po dito, pangalawa, binibigyan tayo ng katapangan. Di ba ang sabi nga po doon sa binasa natin kanina, na doon sa verse 9, 1:9 ng Josue, na hindi tayo matakot. Ang sabi po, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay suma sa iyo saan ka man naroroon. Dahil alam natin na nandun po tayo sa tama, ay mayroon po tayong lakas ng loob upang sa ating paglakad araw-araw, mapagtatagumpayan natin lahat yung mga pagsubok na dumarating sa atin. So, pangalawa po yun, mga kapatid. At mayroong isang
church leader. Ang pangalan po niya ay si Kirk Bennett. At ang kanyang challenge sa kanyang sarili ay kung paano nga po niya ito madedevelop din ang kanyang habit of reading and meditating the Bible. Siya po ay nangako sa kanyang sarili na gagawin niya ito sa araw-araw at naglaan siya ng oras. Ang ginawa niya, hindi lamang po yung pagbabasa, pero dinevelop din niya yung pagiging diligent. At ito po ay kanyang ginawa sa araw-araw hanggang sa nakita po niya na yun palang ganitong kaugalian o kay gawi ay kalooban ng Diyos at madidevelop ng bawat isang leader o kaya isang ordinaryong Kristiyano. So si Kirk Bennett ay nagpatotoo na nabago po ang kanyang buhay. Napakalaki po ng pakinabang niya sa pamamagitan po ng pagdevelop po niya ng habit po na ito. Pangatlo, tayo po ay magiging fruitful. Ang sabi po sa John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Kung tayo po ay nagbabasa, nagme-meditate sa mga salita ng ating Panginoon, ano man daw po yung ating hihilingin sa Kanya, ito ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. Pang-apat, mababago po yung ating buhay. Dahil tayo po ay alam na po natin yung kalooban ng Panginoon. Ang sabi po sa Roma 12, 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong karampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Paano natin nagagawa po yun? Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. At nagagawa natin yun kung tayo po ay nagme-meditate. Sinabi nga po ni Rick Warren na magaling daw tayong mag-meditate. Kasi ibig sabihin ng meditation, iniisip natin yung isang bagay ng paulit-ulit. Pero, ang nangyayari na pra-practice po natin ito doon sa tinatawag na worry. Ang iniisip natin yung negatibo. Negatibo na bagay. So, yung isang negatibo na bagay, dahil paulit-ulit nating iniisip, na ninenervyos na tayo, at yan po yung tinatawag na worry. Ngunit kung atin pong iniisip yung mga bagay, yung sinasabi po ng banal na kasulatan, yan po yung tinatawag po nating meditation, kaya po nating baguhin yung atin pong pamumuhay dahil ang pagbabago ng ating buhay nagmumula po sa ating isip. Meron po isang kasabihan, what the mind can perceive, the body can achieve. So kung ano ang ating iniisip, ay yun din po yung magagawa ng. At bilang panghuli, ang pakinabang din po ng ating pagbabasa at pagme-meditate ay yung iaayos ang atin pong isipan upang malaman natin yung totoo at pakinabang. Ang sabi po sa Philippians 4:8, think, I fix your thoughts on what is true and good and right.
Think about things that are pure and lovely, and dwell on the fine good things in others. Think about all you can praise God for and be glad about it. Ito ay mababasa natin sa Philippians 4:8. So, kung yun po yung ating inilalagay sa ating isipan, ang atin pong isipan ay nagko-concentrate doon sa mga bagay na kalooban po ng ating Panginoon. At dahil ito po yung ating iniisip sa bawat minuto ng ating buhay, ang pagme-meditate natin doon sa pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kabutihan ay hindi po magbibigay ng pagkakataon na tayo po ay mag-iisip ng hindi po maganda at hindi po mabuti. So mga kapatid, kayo po ay aking challenge sa umagang ito. Ayon po sa statistics, 90% ng mga Kristiyano ay wala pong habit ng pagbabasa ng Biblia. Lalo na po yung kasama yung pagme-meditate. So kung gusto po nating maging matibay sa ating buhay Kristiyano, it's about time na ito po ay ating i-develop. At mangyayari lamang po yan kung tayo po ay maglaan ng oras at bubuklatin po natin ang ating mga Biblia. Ang sabi po sa Josue 1:8, dapat nagawin po natin itong araw at gabi. Nawa tayo po ay pinagpala sa mga salita ng ating Panginoong Diyos sa umaga po ito. Nawa ito po ay ating maisakatuparan sa ating buhay. At kung ano man yung mga challenge sa atin upang ma-develop po nito yung pangalawa nating spiritual habit sa pamamagitan po ng banal na espiritu, ay kakayanin po natin ang mga ito upang tayo po ay magtatagumpay sa pagsasagawa po nito. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po ay muling lumalapit sa iyo na may pagpapasalamat na muli sa umagang ito kami po ay nakapakinig at nakapag-aral ng iyong mga banal na salita. Katulad po ng inyong sinabi kay Josue na dapat kami po ay magbulay-bulay sa iyong mga salita araw at gabi. Basahin po namin at i-develop namin ito, at katulad ng inyong pangako, sinasabi po ninyo na kami po ay magtatagumpay sa lahat po ng aming mga lakad. Nawa, Panginoon, ito po ay patuloy naming ma-develop katulad po ng tinalakay nung nakarang linggo, na kailangan din po namin i-develop ang aming mga prayer habits. At salamat po sa pagkakalob ninyo ng pagkakataon sa amin na muli, Panginoon, ay ma-challenge na basahin po ang iyong mga salita at samahan din na po, Panginoon, ito ng pagbulay-bulay. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga sa atin lahat, mga kapatid. Naway nasa mabuti tayong kalagayan sa araw na ito. Tayo po'y dadako sa aral ng ating Panginoon tungkol sa banal na hapunan, na ang aral ay matatagpuan sa aklat ng Mateo, chapter 26, verses 26 hanggang sa mga sumusunod. Ganito po ang pagkabasa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at binigay sa mga alagad. Kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, ang ika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na ito mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kung kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama.
At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Pagpapala ang hatid ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon na kami nagpapasalamat sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa panahon na ito. Bagamat ilan sa amin ay nawalan ng trabaho at o kaya pinagkakakuhanan ng hanap buhay, kayo po'y kumikilos at inaabot kami upang matugunan ang pangangailangan ng pisikal naming pangangatawan. Muli Panginoon, maraming salamat sa patuloy na pagmamahal, pag-iingat at pag-aalaga sa aming pamilya. At maraming salamat at patuloy niyo po kaming inilalayo sa kapahamakan, sa sakit na dulot ng pandemyang ito. Nawa Panginoon, patuloy niyo pa po kaming pagkalooban ng malakas na pangangatawan upang karapin ang mga pagsubok na darating pa sa aming buhay. At Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga aral na patuloy namin kinakapitan upang kami manatiling matatag at malakas. At nawaya sa araw na ito, patuloy niyo po kaming pagpalain at patuloy niyo po kaming bantayan sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Muli, salamat po sa inyong banal na katawan at sa banal na dugo na pinagkaloob sa amin bilang katubusan ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin ang kapayapaan ng mundong ito. Kayo pong bahala mag-ingat sa amin, sampo ng aming pamilya, mga kapatiran at sa buong mundo. Ito lamang po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. O mga kapatid, basahin ko lamang po ang pangalawang Korinto 9:6. Ganito po yung sinasabi. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magagamit kayo sa pagkakawang gawa. Pagpalain nawa ang pagkarinig at pagbabasa ng banal na salita. Tayo po'y muling manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po'y lumalapit sa inyo. Lord God, Ikaw po Lord ang siyang patuloy na gagabay sa aming gawain sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, thank you Panginoon na Ikaw po ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng magandang kalusugan. Iniingatan niyo po kami, inilayo niyo po kami, Panginoong Diyos, sa anumang uri ng mga kapahamakan, Panginoong Diyos. Maraming salamat din, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin, mga trabaho, mga hanap buhay, Panginoon, na pinagkaloob mo, Panginoon, na mga pinagkakitaan, Panginoon, na ipinagkaloob mo.
Thank you, Panginoon, na ikaw po, Lord, ang siyang bibigay sa amin, Panginoon, ng biyayang ito, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoong Diyos, sa mga oras na ito, Panginoon. Ito po ang aming hiling dalangin, Panginoon, sa matamis mong pangalan na may kapangyarihan. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hail, I receive your mercy. Hail, I receive your grace. Hail, I will dance forevermore. Church, let's come to His presence. May we thirst for Him. May we thirst an understanding of our God, Jesus, who died on the cross and gave His life for us to be saved. As the deer panted for the waters of my soul, longing after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You strength, my shield, to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. Strength, my shield, to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Oh, so God, may we enter your place. You more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are God. Desire, and I long to worship Thee, and I long to worship Thee, and I long to worship Thee. You alone is the God we will worship, oh God.
Tayo po ay manalangin sa pagkatapos ng ating pagsamba ngayon. Makapangyarihang Diyos na aming Diyos na tagapagligtas, salamat po Panginoon sa iyong mga pagpapala na aming natatanggap sa linggong ito. Salamat din sa iyong mga salita na aming napakinggan. Nawa po, ang bawat isa sa amin po ay susunod sa iyong kalooban Panginoon, dahil ikaw po lamang ang aming pinaglingkuran na Diyos na nagbigay buhay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Makapangyarihan naming Ama, ikaw po ang lumalang ng mga langit at lupa. Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng mga pagkapala, kaligtasan, kagalingan, kalakasan at kalusugan. Tanggapin mo na itong aming pasasalamat sa inyo at sa aming pagsamba, pagpupuri sa iyong pangalan, at nawa po maluwalhati ang iyong kapangyarihang pangalan, Panginoon. Sa aming paghiwalay, gabayan po kami, ingatan na po kami, at ang iyong banal Espiritu siyang patnubay namin sa araw-araw. Nawa ang iyong pagkapala matatanggap namin sa araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.